Happy Friday po mga kapatid! Wala pa rin pong namomonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating bansa. Magtutuloy-tuloy ba ito para sa mga kapatid natin na nagpaplanong lumarga at maki-on the go ngayong weekend? Alamin po natin yan kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good morning, kapatid! Good morning, Mami James, at good morning, kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Biyernes. Wala naman po tayong binabantay ang low pressure area o anumang sama ng panahon na namumuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang paghahandaan natin ngayong weekend ay ang patinding init ng panahon dahil sa patuloy na pag-atras ng ating amihan o Northeast Monsoon. Sa ngayon, yan po ay nakaka-apekto na lamang dito sa extreme Northern Luzon. Nababawasan na po ang lamig niyan. At yung ating easterlies na, ang ating prevailing weather system na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, na kung saan yan po ay nagdadala ng mainit at malinsangang panahon sa ating bansa. At magpapatuloy na po yan sa mga susunod na araw hanggang pumasok na ang panahon ng tag-init. Kaya pagandaan po natin yan mga kapatid, lalong-lalo na sa mga bibiyahe ngayong weekend. Dito po sa areas ng Mindanao, mga pulo-pulo o mga isolated na pagulan na thunderstorms lang ang ating aasahan na nangyayari tuwing sumasapit ang hapon at gabi, pero sa pangkalatan, magiging maaliwalas po ang ating panahon at magiging maganda po ang sikat ng araw. Maghanda po tayo sa mainit na panahon, lalong-lalo na pag sumasapit po ang tanghali hanggang pahapon. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at area po ng Mimaropa. Kaya sa mga magdadagat or magbi-beach, dyan po sa area ng Palawan or dito nga sa Western Visayas, sa may area ng Boracay at dyan po sa isla ng Panay, ugaliin po natin ang maglagay ng sunblock kung magbababad po tayo sa tubig at umiwas na rin po tayo sa direktang init ng araw mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Dahil nga po sa patuloy na pag-init ng ating panahon. At kung may mga pagulan tayo, ito po ay localized lamang o yung mga pulo-pulong pagulan na kadalasan nang nangyayari tuwing hapon at gabi. At medyo mas mataas po yan dito sa eastern section ng Visayas dahil po sa epekto itong ating tinatawag na easterlies. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, maliban lang sa mga posibleng mahihinang pagulan dito po sa ilang bahagi ng Cagayan at extreme northern Luzon. Pero ang malaking bahagi po ng Luzon ay makakaasa po ng mas maliwalas sa panahon. Pero pagsapit po ng hapon medyo tumataas po ng bahagi ang ating tsansa ng mga pagulan at thunderstorms, particularly dito sa eastern section ng northern Luzon. Pero ito pong western section ng Luzon, kasama po dyan ng Ilocos, ito pong areas ng Zambales, Pangasinan, maging dito nga sa malaking bahagi ng Calabarzon, mas maliwalas po ang ating panahon. Kaya again, doon po sa mga bibiyahe, mag-ready po tayo sa matinding init na panahon mula alas 10 hanggang alas 4. Pero pagsapit po ng hapon, nagiging maulap naman po yung ating panahon. Nababawasan po yung ating init at possible po yung ating mga dagliang mga pag-ulan. Lalong-lalo na nga po pagsapit ng hapon at gabi. Ganun din po ating asahang panahon dito sa Metro Manila. Mag-ready po tayo sa matinding init na panahon sa umaga hanggang tanghali. Medyo manipis po yung ating kaulapan sa umaga hanggang tanghali. Kaya medyo mas masakit po yung sikat ng araw, pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung ating panahon at nababawasan yung ating init dahil nga sa medyo mas maulap yung panahon natin at possible din po yung ating mga daglian lamang o yung mga panandaliang pag-ulan nangyayari nga tuwing hapon at gabi. At mga kapatid, nitong nakaraan, nabanggit natin or napag-usapan natin na tinatanggal at pinapalitan ang pangalan ng bagyo kapag meron tong at least 300 deaths or 300 po ang namatay or higit 1 billion pesos ang damages sa infrastructure at agriculture. Kahapon, naglabas po ang Pag-asa ng opisyal na listahan ng mga pangalan ng bagyo na natanggal nitong nakaraang 2025. Yan po ang pangalan ng bagyong Krising, Emong, Mirasol, Nando, Opong, Tino at ang bagyo at ang super typhoon ngang si Juan. Yan po ay papalitan ng mga pangalang Chico, Elias, Magyawan, Nilad, Omar, Tala at Urbano. Ito po ay galing din po sa Pag-asa. Abangan po natin ang mga bagong pangalan ng bagyo na yan ngayong 2026 kung magiging mapaminsala din ba kagaya ng mga pinalitan nilang pangalan. At yan po muna latest sa ating ilagay na panahon ngayong Biyernes ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.